Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung mga bagong warrior members natin na sina Baby Jane Tolentino, Ryan Bascon, Red Vallejo, at doon sa isa na ayaw magpa-shoutout. Nga pala, shoutout din natin yung mga nag-renew ng badge. Yon ay sina Rensley at Yokono Bigaku. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Solidong karanasan ito ng kilala na ng karamihan sa inyo, si Johnny. Walang eksaktong taon. Dalisay Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Ang ibabahaging kwento ni Johnny sa atin ngayon ay hindi yung katulad ng mga nagdaang episode ng Johnny. Itong kwento na ito ay kung papaano siya nagsimula at kung papaano niya nakuha ang lahat ng meron siya ngayon. Ang tanda ko, 7 o 8 taong gulang ako nito. Sa panahong yan, gasera lang ang gamit naming ilaw sa gabi. At sa tuwing gabi, kapag sabay-sabay kaming kumakain ng pamilya ko, palagi na lang naming topic sa pagkainan tungkol sa mga kwentong aswang sa probinsya nila sa Samar. Kwento pa nila, kapag ang aswang ay lumalabas sa kabilugan ng buwan, ang dahilan ng mga ito, pinapanood at tinititigan nila ang buwan na para bang meron silang hinihintay na senyales dito o humihigop sila ng lakas. Ito rin ang nagbibigay sa kanila ng tapang at lakas ng loob. Kumbaga, parang dagdag lakas sa karga nila. At palaging hindi nawawala sa usapin namin yung kamatayan ng nakatatanda kong kapatid. Alam nyo bang, panganay ako, pero dapat meron akong kuya. Ang kaso nga lang, namatay ito. At ang naging dahilan ng kamatayan niya ay isang aswang. Nakuha ito sa sinapupunan ng nanay ko nung mahimbing siyang natutulog. Ayon pa sa nanay ko, wala siyang naramdaman buong gabi nun. Nagising na lang siya na parang ang gaan-gaan ng tiyan niya. Tapos pagtayo niya, napakaraming dugo ang tumulo sa kanyang hita. Agad-agad siyang sinugod ng tatay ko sa isang manghihilot para ipasuri. Pero wala na. Huli na ang lahat. Ang sabi ng manghihilot, natangay na ng aswang yung sanggol na nasa sinapupunan niya. Gabi-gabi halos manggalaiti ako sa galit tuwing naririnig ko yan. Talagang gustong-gusto ko silang gantihan. Sinasabi ko pa sa isip ko nun, kung buhay sana yung kapatid kong yun, meron na akong kuya, tapos 2 kaming lalaki sa magkakapatid. Kaso, sa kasamaang palad, hindi siya nabuhay. Kaya, ako lang ang nag-iisang lalaki sa amin. Yun din yung dahilan kung bakit umalis ang mga magulang ko sa Samar at napadpad sila sa Manila. Dumating yung oras na tinuruan ako ng nanay ko na magdasal at kinuwentuhan niya ako ng tungkol sa Diyos. Palagi akong nalulungkot kapag nagkukwento yung nanay ko. Isang beses tinanong ko siya, papaano po kapag namatay na yung Diyos? E di, mawawala na tayong lahat ng buhay sa mundo. Sambit ko yan habang umiiyak sa nanay ko. Imbis na maawa siya, pinagalitan pa ako. Ang sabi niya, kaya nga dapat matuto kang magdasal at lumapit sa kanya. Lumipas pa ang ilang mga taon. Namatay ang aking ama dahil sa sakit. Dahil nga sobrang hirap ng pamilya namin. Tapos yung mama ko labandera lang sa San Juan. Naisip niya na hindi na niya kakayanin pang pakainin kaming magkakapatid. Kailangan na niya ng tulong ng mga kamag-anak niya.
Isinama ako ng nanay ko sa Bacood, kung saan nakatira sila Pinuno. Kasi yung nanay ko, pinsan ng lolo ni Pinuno. Nagbakasakali siyang baka pwede akong mamasukan sa printingan ni Kuya Tony, yung tatay ni Pinuno. Kung babalikan nyo yung ibang kwento ni Pinuno, ilang beses niyang nabanggit na meron silang t-shirt printing noong mga panahon na yon. Awa naman ng Diyos. Tinanggap ako ng buong buo ng pamilya niya. At dito na nagsimula ang pagsasama namin ni Pinuno. Sobrang close namin ito. Halos araw-araw at gabi-gabi, umiikot at naglilibot kami niyan sa Bacood. Tapos naghahanap pa kami ng gagamba nun kapag nasa San Juan kami. Kasi tuwing Sabado at Linggo, nasa San Juan kami nun eh. Ang nakakatawa pa, sabay din kaming pinapatulog ni nanay sa tanghali. Si nanay, yung nagkukwento tungkol kay Mamang. Nung nakikita ng nanay ko yung bonding namin ni Pinuno, nasabi niya sa sarili niya na mabuti na ang magiging kalagayan ni Johnny. Kampante na ako. Matapos ang ilang buwan, naging kampante na ang nanay ko na dito ako tumira kila Pinuno. Habang yung nanay naman ni Pinuno, pinag-aral ako ng high school habang nagtatrabaho ako sa printingan. Nung napasok ako sa printingan, dito ko na nakilala si Tito Jerry. Unang kita ko pa lang kay Tito Jerry, talagang natakot na ako. Paano ba naman? Matangkad, balbasarado, bukod pa dun, iba kung makatingin si Tito Jerry. Para akong kinikilabutan na hindi ko maintindihan. Natataranta pa nga ako kapag nakikita ko yun dati. Kaya kapag nasa bahay nila Pinuno si Tito Jerry, palagi akong nagtatago. Tapos sinisilip-silip ko lang siya habang nasa malayo ako. Merong isang pagkakataon, nung nag-iinuman yung tatay ni Pinuno, Tito Jerry, Tito Onyet, at yung iba pa nitong mga kapatid. Nalasing silang lahat ng sobra nun. Pero hapon pa lang yun sa pagkakatanda ko, mga 5:00. Maya-maya pa, bigla na lang may kumatok sa bahay. Tapos nung buksan ko yun, ang sabi nung tao sa labas, andyan ho ba si Manong Jerry? Meron lang po sana kaming ipakukonsulta sa kanya eh. Hirap na po kasi itong asawa ko. Pinapasok ito ng ibang trabahador. Tapos pinaupo sa upuan, malapit kay Tito Jerry. Habang kinakausap ni Tito Jerry yung pasyente, nakikita kong hinubad nito yung suot-suot niyang kwentas habang merong binubulong-bulong. Matapos yan, nagsalita si Tito Jerry ng, "Pasok!" Yun yung unang pagkakataon na nakakita ako ng taong sinasapian. Halos magsisigaw at magwala ito. Pero si Tito Jerry, tatawa-tawa at ngingiti-ngiti lang. Yun bang parang normal lang sa kanya ang lahat? Samantalang ako, kabadong-kabado na. Nakikita ko ring nagmamakaawa yung nakasapi doon. Lalo naman akong natakot dahil sa ginagawa ni Tito Jerry. Ang concern ko kasi, anong mangyayari doon sa katawan ng pasyente? Tapos, tinitingnan ko silang magkakapatid. Tawa pa sila ng tawa habang nag-iinuman kahit na merong pasyente sa harapan nila. Para bang normal na normal lang ang lahat. Maniwala kayo o sa hindi, ang sumayad sa isip ko nung mga araw na yan, tao ba talaga tong mga to? O mga halimaw? Bakit ganyan sila? Hanggang sa nagsalita pa yung isa sa mga kapatid nila. Lasing na din. Ang wika nito, "Ano, Jer? Matigas ba yan? May bago akong gamit dito. Gusto mo,
Sibatin ko yan ng sibat ng demonyo. Tingnan natin ang tibay niyan. Sabay tumawa ito ng malakas. Ang sagot ni Tito Jerry, "Wag na. Kayang-kaya ko na to. Isa pa, lamang lupa lang naman to eh. Kapag ginamit mo yung sibat na yan, baka pati kaluluwa ng pasyente madamay. Mamatay pa to." Seryosong sagot yan ni Tito Jerry. Maya-maya pa, bigla namang lumapit yung tatay ni Pinuno kay Tito Jerry. Tapos bigla itong nagsalita ng, "Subukan ko nga tong gamit ko, Jer. Bigla kasing bumigat tong kanang kamay ko eh. Lalo na nung pinasapi mo yan dyan. Nangangalay na eh. Subukan ko nga to, tol." Ang sabi ni Tito Jerry sa pasyente, "Ano? Hindi mo talaga sasabihin kung sino ka? Pasensyahan tayo ah. Sige, tol. Ikaw na ang bahala dyan. Lusawin mo na yan." Ang ginawa ng tatay ni Pinuno, tinapat niya ang kanang kamay niya sa mukha ng pasyente tapos meron itong binulong. Matapos yan, ipinatong na niya ang kanang kamay niya sa ulo nito. Bigla-bigla itong hinimatay. Agad naman nag-usal si Tito Jerry tapos inihip niya sa bumbunan nito. Sabay wika ng, "Balik!" Maya-maya pa, biglang bumangon yung pasyente na tila ba walang kaalam-alam sa mga nangyari. Matapos yan, nag-abot ito ng bayad kay Tito Jerry. Parang 100 pesos ata yung binibigay niya. Pero ang sabi ni Tito Jerry, kahit piso lang ang ibigay niya. Masyadong malaki yung 100. Tuwang-tuwa naman yung pasyente kasi piso, kahit sino naman, di ba? Naging maayos na ang pakiramdam mo, tapos piso lang ang singil. Alam niyo bang, manghang-mangha ako sa nakita kong yon. Pero yung magkakapatid, nagtatawanan lang at nagbibiruan. Matapos yan, nag-inuman sila ulit. Tinawag ako ng tatay ni Pinuno para utusang bumili ng alak at ng yelo. Pinakilala niya ako kay Tito Jerry nun. Tapos ang sabi pa ng tatay ni Pinuno, "Ayan, Jero, si Johnny, takot yan sa'yo eh. Kita mo, nagtatago lang oh." Dahil nga takot ako kay Tito Jerry, nakayuko lang ako nun. Hindi ko talaga kayang tumingin sa mga mata niya. Nang magsalita ito ng, "Patingin nga ako ng kamay mo." Ipinakita ko naman sa kanya habang nanginginig ako dahil sa takot. Sa pagkakataon na to, napatingin ako sa mukha ni Tito Jerry. Nung hawak niya na yung kamay ko, bigla itong ngumiti tapos umiling-iling. Inangat niya yung ulo niya habang nakapikit. Para bang meron itong pinapakiramdaman. Bigla siyang may sinabi sa tatay ni Pinuno. Ang sabi nito, "Tol, pwede ko bang arborin to? Sasama ko lang sa kaingin. Meron lang akong ituturo sa kanya." Nagulat yung tatay ni Pinuno. Sabay tanong ng, "Ha? Itatanong ko muna kay Mean, tol ha. Kamag-anak kasi niya yan eh." Si Ate Mean naman, yun yung nanay ni Pinuno. Biglang sagot si Tito Jerry ng, "Sige lang, kapag wala kang gawa, sa akin muna siya, sa printingan ko." Ang sabi ng tatay ni Pinuno, kapag pumayag si Ate Mean, walang problema. Matapos nilang mag-usap, umalis na ako para bumili ng yelo tsaka alak. Pero tumigil ako sa paglalakad nun at nakinig sa usapan nila. Biglang nagtanong yung tatay ni Pinuno kay Tito Jerry ng, "Jer, bakit ba gusto mo yun? Maliit, payat, mukhang mahina. Wala ka mapapakinabangan dun. Walang silbi sa emprentahan mo yun."
Hindi nga makabuhat ng isang sakong tela yun eh. Ang sagot ni Tito Jerry, "Hindi yun yung nakikita kong sign sa kanya, Ton. Magiging manggagamot yan. Bukod sa parehas kaming bertud, meron ding bulong sa akin ang gabay ko na kailangan ko siyang turuan at alisin yung duwending itim na humaharang sa kanya papunta sa tamang landas niya." Natulala ako ng ilang minuto nun. Tapos naalala ko, inuutusan nga pala ako ng tatay ni Pinuno. Fast forward tayo. Nangyari na nga ang nakatakda. Unti-unti nang humina ang emprentahan ng tatay ni Pinuno. Sapat na dahilan yon para malipat ako sa printingan ni Tito Jerry. Pero pansamantala lang ako doon. Habang tumutulong ako sa imprentahan sa Kaingin, gada matatapos kami, tinuturuan naman ako ni Tito Jerry ng mga gawaing espiritual. Lakas ng loob, pananalig, pananampalataya, at pagpapakumbaba. Ang naalala kong una kong gamit nun, nung sinabi ni Tito Jerry na, "May ibibigay ako sa'yo. Iniingatan kong gamit. 49 days mo itong dadasalan at 49 days mo itong papakainin ng pananampalataya. Pagkatapos ng 49 days at nakumpleto mo yan, kailangan mong kainin yan." Nagulat ako sa sinabi ni Tito Jerry. Tanong ko dito, "Ho, kakainin ko po itong papel?" Ang sagot ni Tito Jerry, "Basta, huwag ka nang magtanong. Sundin mo na lang." Hindi na ako sumagot kasi nakikita kong seryoso si Tito Jerry. Nung natapos ko na ang 49 days, kinain ko yung papel at nilunok ko sa harap niya. Matapos yan, binigyan naman niya ako ng ordinaryong uling lang. Ang sabi niya, buhayin ko yon at pakapitin sa katawan ko para magkaroon ako nung tinatawag na kabal. Sinunod ko uli yung sinabi ni Tito Jerry. Matapos yan, sumapit ang mahal na araw. Eksaktong Biyernes Santo yon. Sinama niya ako sa Mandaluyong. Doon yun sa lugar ng Mandaluyong na kung tawagin nila ay subukan ng gamit. Maraming tao doon. Tinanong ko siya kung meron ba siyang tetestinging buhay na gamit niya. Sumagot siya ng, "Pareho tayong merong tetestingin. Sa pagkakataong ito, pantay lang tayo. Hindi natin alam kung sino sa atin ang papasa. Magkakaalaman yan pagkatapos ng subukan ng gamit." Isinalang na niya ang gamit niya. May mga hindi talaga tinamaan ng bala. Meron din namang tinamaan. Kasi sobrang daming sinalang na gamit ni Tito Jerry nun. Parang siya nga ata ang may pinakamaraming karga nung araw na yon. Nung ako na yung maglalapag, nangangatog talaga ako nun. Tsaka kabadong-kabado ako. Nung nalapag ko na, bigla agad may lumapit na pulis na may barel. Walang sabi-sabi. Tinutok niya yung barel niya sa gamit ko. Tapos wala siyang tigil sa pagkalabit ng gatilyo ng barel niya. Pero maniwala kayo o hindi, hindi pumuputok yung hawak na baril ng pulis. Agad na ginawa nito. Tinanggal niya yung bala ng baril niya. Tapos may kinuha itong bala sa bulsa niya. Pero nakikita kong iniihipan niya yon. Parang nag-oorasyon din siya. Maya-maya pa, may narinig ako sa gilid kong sumisigaw. Ang sabi, "Johnny, dalian mo! Tanggalin mo na yung gamit mo! Ayos na yun!" Nung papalapit na ako sa gamit ko para kunin, bigla na naman itong tinutukan ng pulis at binarel. Pero sa pagkakataong ito, pumutok na yung baril niya. Nakita kong lumubog yung papel sa lupa. Nang hukayin ko, wala itong tama sa gitna. Daplis lang sa itaas yung tama. Kinuha ko na yon. Tapos lumapit ako kay Tito Jerry.
Ang sinabi nito sa akin, sana tinanggal ko kaagad yung gamit ko doon. At ang payo pa niya, hindi lang kami ang sumusubok ng mga gamit namin nung oras na yon. Maging yung mga pulis din ay sumusubok ng mga karga nila. Dahil meron niyang mga pulis na yan na kung tawagin ay pambasag. Yan ang pangontra ng mga pulis na yan sa mga katulad nating may mga kargang agimat. Kailangan nilang mamaster yon para mabasag ang depensa natin kapag nakaharap nila tayo sa isang engkwentro. Lumipas pa ang ilang mga taon. Isinama naman ako ni Tito Jerry sa mga gamutan niya. At ang pinakahuli kong sama sa kanya ay yung merong kaming pasyente na nagngangalang Ami. Malamang kilala na yan ang karamihan sa inyo. Itong mga panahong ito, merong kargang San Benito si Pinuno. Inaalagaan niya yon kasi bigay yun sa kanya ng lolo niya. Tapos kumpleto siya ng dasal doon. Siguro mga 8 o 9 na taon pa lang siya nun. Medyo pilyo kami ni Pinuno nito. Ang sabi niya sa akin, subukan niya yung medalyon niya. Sakto namang may sapi si Ate Ami nun. Gumapang siya sa ilalim ni Ate Ami. Tapos nagsenyas ako sa kanya kung kailan niya ididikit yung medalyon niya sa paa ni Ate Ami. Pagsenyas ko, idinikit ni Pinuno yung medalyon niya ng San Benito sa paa ni Ate Ami. Bigla itong napahiyaw, tapos pumitik yung buong katawan. Nakita ni Tito Jerry yung ginawa namin. Nagalit ito at pinalabas kami sa maliit na kwarto. Itong mga panahong ito, habang nagbabantay ako kay Ate Ami, marami pang tinuro sa akin si Tito Jerry. Gaya ng pagtataga sa balat ng hindi tatablan, orasyon, at pamarusa sa may mga sapi. Medyo nahirapan si Tito Jerry sa laban na yon kasi halos lahat ng gamit niya, nagamit na niya. Sabayan pa ng may mga ilang demonyo na ding nakikisali doon. Hanggang sa naging katuwang na din ni Tito Jerry yung mga elementong naninirahan sa bahay namin sa Bacood. Hindi nagtagal, napagaling ni Tito Jerry si Ate Ami. Nasabi din ni Tito Jerry sa sarili niya na kahit malakas at matataas na antas na ang mga gamit niya, marami pa rin siyang hindi alam at marami pa rin siyang dapat saliksikin. Lalo na sa mundo ng espiritual. Ang bili niya sa akin, kung sakaling may testamento akong makukuha, dapat kong pag-aralan yon ng maigi. Sa pagkakataong yon, hindi pa alam ni Tito Jerry yung pondo at bakod. Pero ang ginagamit niyang pandepensa sa sarili niya noon ay ang pinakamataas na poder ni Haring Solomon at poder ng Hari ng mga Liwanag. Kaya dinabansagan si Tito Jerry noon na Jering Liwanag. Lumipas pa ang ilang mga taon. Nakatapos na ako ng high school at nagtrabaho naman ako sa ibang kumpanya. Hanggang sa nawala na nga si Tito Jerry. Sa pagkakataong ito, labis na lungkot at paghihinagpis ang naramdaman ko. Kasi maestro ko yung nawala eh. Pero sadyang nasa kapalaran ko na ang pagiging manggagamot. Kasi kahit hindi ko sila hinahanap, kusa silang dumadating sa akin. Tulad na lang ng mga libro, mutya, aral sa ibang maestro, grupo ng Haring Bakal, KOG o Key of God, PBMA, Ilaga, at marami pang iba't ibang klase ng aral pagdating sa mundo ng espiritual. Unti-unti ko ding napatunayan sa sarili ko na totoo nga yung sinabi sa akin ni Tito Jerry na marami pa siyang dapat malaman at matuklasan. Gawa ng sobrang daming orasyon pa ang dapat aralin, isalansan ng maayos,
pagkukombinasyon ng mga gamit, at higit sa lahat, pag-a-upgrade ng mga salita upang mas mapalakas pa ang nakapaloob na dasal dito. Doon ko rin nalaman na kaya pala nababaliw ang ibang mga nag-aaral nito. Bukod sa buhay na salita, iba-iba din ang hawak nilang testamento. At sa loob ng testamento na yon, iba-iba din ang mga orasyon at nilalaman nito. At sa orasyon naman na nilalaman nito, iba-iba din ang espiritu na humahawak dito. Bukod pa dun, sa bawat orasyon, merong nakapaloob na susi dito. Kumbaga, sa dami at lawak ng aral na ito, hindi mo na alam kung ano yung matatandaan mo at kung saan ang tamang paggamit nito. Kaya ang nangyari sa akin, self-study muna. Dahan-dahan ko namang natuklasan ang mga paraan at paggamit ng mga ito. Pero, isipin ninyo, nagsimula ako 11 anyos ako. Pero hanggang ngayon, pinag-aaralan ko pa rin sila. Ilang taon na ako. Pero sa mga nagdaang taon na yon, nasubukan ko naman ang lahat ng mga inaral kong lihim na karunungan. Nakagawa na rin ako ng ilang himala at marami-rami na rin ang napagaling ko sa mga taong may problema sa espiritual. Hanggang sa nakilala ko na din sila Pards Ryan at mga kagrupo ko sa Batangas upang makapagbahagi ng kaalaman ko sa kanila sa mundo ng espiritual. Si Pards Ryan, nabahagian ko ng panggagamot at kabal sa baril. Marami na rin siyang napatunayan sa larangan ng panggagamot. Ganon din si Tuper, na nagsusubok ng mga gamit niya tuwing mahal na araw. Pinababaril niya yung mga orasyon niya na nakalapat sa papel. May mga napatunayan na din siya sa larangan ng gamutan. Pero palagi kong sinasabi sa kanila, meron akong gamit na hindi ko talaga pwedeng ibigay. Yun sa akin lang. Tulad na lang ng isa kong gamit na masasabi kong isa sa pinakamataas ko. Ilang salita lang to, pero tsak na magtatakbuhan ng kahit sinong elemento, multo, aswang, laman lupa, engkanto, o kahit sino pa yan. Sino pang lalaban sa'yo nun, di ba? Hindi ko na din hinangad pa na gantihan pa yung mga aswang. Dahil na din sa aral na natutunan ko sa pagiging isang debino. Isa kasi yan sa mga batas na dapat naming sinusunod. Para lahat ng mga gamit namin ay hindi kami iwan. Alam nyo, nakakatuwa lang kung iisipin ko lahat. Ginamit ng ating ama bilang instrumento ang pamilya ni Pinuno para makilala ko si Tito Jerry. Si Tito Jerry naman, minulat ako at naging instrumento para ako'y matuto sa larangan na to. Alam nyo, lahat tayo ay pwedeng gamiting instrumento ng Diyos para makatulong sa kapwa. Hindi lang sa pang-espiritual, marami pang aspeto. Isipin nyo na lang sa sarili nyo. Hanggat nakakatulong kayo sa kapwa ninyo ng kahit anong bagay pa yan, doon pa lang, ginamit ka na ng ating ama na maging instrumento niya para makatulong sa iba. At muli, ako si Johnny, tao lang, hindi maestro, hindi guro, hindi pari o pastor. Ako ay simpleng tao lang na nagbabahagi ng karanasan at kaalaman. Dahil pantay-pantay lang tayo sa mata ng Diyos. At ang tunay nating maestro ay walang iba kundi ang Diyos natin na nasa langit. Ito na po ang huling kwento ko sa channel ni Pinuno. Muli-muli, ako nga pala si Johnny. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito yung masasabi kong wala kang makikitang butas o mali sa kwento. Kasi kung pakikinggan nyo yung daloy ng kwento, parang
Simpleng tao lang si Johnny na naglalahad ng mga naging karanasan niya bilang isang manggagamot. Hindi ito yung sobrang OA na naririnig niyong kwento sa iba. Simple lang, di ba? Pero alam kong tatatak lahat yan sa isipan ninyo. Kaya para sa mga taong nagbabalak mag-aral ng LNK o lihim na karunungan, pwedeng-pwede yan. Basta dapat nakatuon ang atensyon nyo dito. Meron kayong ilalaan na oras. Naniniwala kayo sa lahat ng ginagawa nyo at higit sa lahat, buong buo ang pananalig at pananampalataya ninyo sa Diyos. Kasi hindi naman ito laro lang eh. Seryosong bagay ito at sobrang sela ng mga salitang pag-aaralan ninyo. Ito naman payo ko lang. Nasa sa inyo kung susundin ninyo. At nga pala, wala tayong upload bukas. Kasi Biyernes Santo yun eh. Sana habang wala kayong ginagawa o wala kayong pinapakinggan na kwento sa akin, alay naman tayo kahit na taimtim na dasal lang para sa ating Diyos na nagpakahirap para lang masalba tayo. Sa may mga gusto lang kung hindi nyo gagawin, okay lang din naman. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Kita-kits tayo sa Sabado de Gloria. Yun lang. Salamat.